ay gagawa po tayo ng 2-in-1 Maha Blanca in a tub. Yung kalahati po ay puti at yung kalahati naman po ay ube. So yung paraan na gagawin po natin ngayon ay pagsasama-samahin na po lahat natin yung ingredients. Yung isa naman pong paraan, pagsasama-samahin ng ingredients pero lamang po sa cornstarch at sa water. Ipanghuhuli po ito kapag kumulo na. So yung proseso ng pagluluto, nakadepende na po sa atin yon. Parehas pwede. Kasi ang pinakamahalaga po dito sa paggagawa ng Maha Blanca ay mahalo po natin ng mahalo hanggang sa mag-evaporate lahat ng liquid na inilagay po natin. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Okay, so dito gagamit po tayo ng tubig. Pagkatapos, isunod na din po natin yung cornstarch at sabayan na din po natin ng halo para mabawasan na po ang buo-buo. Sunod na din po natin ang purong gata. Isang lata ng evap, isang lata ng condense. Tapos, maglalagay tayo ng all-purpose cream. So, itong brand na ito ang ginamit ko. Ito yung magdadagdag pa para maging creamy yung atin pong Maha Blanca. At maglalagay po tayo dito ng isang lata ng cream corn para mas malasa yung atin pong Maha Blanca. Pero kung gusto nyo pang maglagay ng whole corn, so pwedeng-pwede naman po yun. Kasama na lamang po natin sa pinakang costing. White sugar. Pagkatapos, gagamit tayo ng isang box na keso pero hindi po natin to ilalahat. Yung kalahati, isasama natin sa luto at yung kalahati, ilalagay po natin sa toppings. And then, yayadyadin ko po ito para mas mabilis matunaw kasi hindi naman po quick melt cheese yung gagamitin po natin. Pagkatapos, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti at kapag nahalo na po natin ng mabuti, pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. So, hahaluin lamang po natin ito hanggang sa maiga. Estimate, nasa 20 minutes. So, depende naman po yon sa apoy po natin. Tsatsagain nyo lamang po talagang maghalo dito. Kasi naandun yung sarap ng ating pong Maha Blanca. So, yung gagamitin nyo pong kawali, dapat medyo makapal para sigurado na hindi tayo masunugan. At habang hindi pa po ito lumalapot, so okay lang na medyo lakasan natin yung apoy. At kapag lumalapot na, kung dapat alalay na yung pinakang apoy po natin o kaya mahina. Para sigurado na hindi po masusunog yung ating pong Maha Blanca kasi baka manikit po sa ilalim. Tapos kapag lumalapot na siya, so saka natin hinaan yung pinakang apoy, yung alalay. Tapos sasabayan po natin ng halo. After 10 minutes, malapot na po yung ating Maha Blanca, pero kulang pa po ito. Diretso pa rin tayo sa halo. So, malapit na ito mga katipid tips. Okay, so saktong-sakto mga katipid tips, 20 minutes, pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Kasi ito po, tinikman ko na, wala na yung lasang cornstarch and then maganda na din yung consistency at mapapansin natin na talagang may pagkakintab na siya. At yung isa nyo pa pong palatandaan, lumulobo siya. Ayan, kung nakapapansin nyo, kita ba? So, ibig sabihin, luto na po ito. Ngayon, kung hindi kayo maglalagay ng flavor or kulay, so pwede na natin itong ilagay sa ating microwavable tub. Pero halimbawa naman, kung maglalagay kayo ng flavor, so ang gagawin ko, hahatiin ko ngayon. Okay, so tsansyahan na lang yung gagawin po natin. Okay, so dito sa kalahati, maglalagay tayo ng flavor na ube. So estimate mga 1/2 teaspoon. So depende kung gaano ka-concentrated yung gagamitin po natin. Dahil wala pang kulay yung ating flavor, maglalagay ako ng ube food coloring. So yung dami ng ilalagay natin, nakadepende. So uulitin ko lamang po uli, optional po ang paglalagay ng kulay ng ating pong Maha Blanca. Pagkatapos, haluin lamang po natin ng mabuti hanggang sa ma-achieve natin yung kulay na gusto natin dun sa ating ube. Ito yung ating ube Maha Blanca at ito naman yung ating Maha Blanca Classic, yung original. Ang sarap. Halo pa lang, mabango na. Wow. Ngayon, ilagay na po natin diretso sa ating pong packaging. So, yung inilagay po natin dito 200 grams nung white, 200 grams din po nung ube. So, total, 400 grams po lahat. Yung laman, dito po sa ating 500 ml na tub. So, ilalagay ko lang po lahat ito sa tub at magbabalik po tayo. Baka ako'y abutin na po ng tigas. So, tayo po ay naka-6 na tub na may timbang na 400 grams at meron pang labis na 200 grams. So, yung kalahati po ng box ng ating cheese, hinati ko po sa 6 para saktong-sakto po dito sa ating 6 na tub ng 2-in-1 Maha Blanca. So, kung gusto nyong overload pa yung cheese, so pwede pa po natin yung dagdagan.
Tapos kung napapansin nyo, itong isang tab na ito is plain lang yung kulay kasi magsala ng tsansya yung paghahati po ng mixture natin. Okay, so ganun lamang pong kabilis gawain ito pong ating 2-in-1 creamy maha blanca. Lalo na kung hindi tayo naglagay ng isang flavor, di ba, yung kalahati. Ngayon, tikman na po natin. Wow! Yummy! Yun. Creamy. Lasang-lasa yung cheese, lasang-lasa yung gatas, lasang-lasa yung pinakang mais po natin. So kahit hindi na tayo dito maglagay ng whole corn, is pwedeng-pwede na. Tikman na din natin yung ube. Sarap ng ube. Para bang kung susumahin ko yung dalawa, alin yung mas masarap? So, mas nasasarapan ako sa ube. Parang mas creamy. Pero overall naman po, mga katipid tips, parehas masarap. Ang sarap talaga. So, yung pinakang tamis nito ha, para sa akin okay na yung pinakang tamis. Pero halimbawa naman, kung nagbabawas po talaga tayo ng tamis, pwede nating bawasan yung ating pong white sugar na inilagay. Pero kung sakto yung gusto nating tamis, pwede na po ito. Panalong-panalo po ang lasa ng ating pong 2-in-1 maha blanca in a tub. Tapos, yung pinakang texture ng ating pong maha blanca, malambot po yung sa bibig, parang nagme-melt. So, malambot siya. Yung isa pa po sa pinakang tips sa paggagawa po ng maha blanca, yung cornstarch na ginagamit ko po dito ay yung bili po sa grocery. Para sa akin po ha, hindi ko sinasabing lahat, mas madali siyang lutuin. Tapos, pumipili lamang po ako ng mas murang brand. So, nakadepende pa rin naman po sa atin. Okay? So, magtatanong ating tipid tips, magkano naman po yung pinakang puhunan po niyan per cup. So, ngayon, mag-costing na po tayo. So, yung costing na gagawin po natin, yung lagi ko po sinasabi, mag-costing pa rin po tayo ng sa atin kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So, iba't ibang presyo yung mabibili po natin. So, lahat ng gagamitin natin, isasama lang natin sa pinaka-costing po natin. So, umpisahan po natin sa ating pong cornstarch, 31 pesos. Isang lata ng cream corn, 42 pesos. Isang kilo ng gata, 80 pesos. So, kung meron tayong mga niyugan or meron tayong makukuhanan ng nyog, o diba, less gastos na po natin. Kasi ang mahal po talaga ng kilo dito sa lugar po namin ng gata. Isang lata ng evap, 31 pesos. Isang lata ng condensed, 41 pesos. 1 box ng cheese, 38 pesos. 1 cup ng sugar, 16 pesos. All-purpose cream, 40 pesos. Yung inilagay natin na tubig, ube flavor, ube color, so sabihin na po natin na 5 pesos. Kaya total ang ingredients, 324 pesos. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng other expenses. So, dun sa pinakang packaging na gagamitin natin, so tayo po ay naka-anim na tab, 24 pesos. Ngayon, sabihin na po natin na 30 pesos kasi maglalagay pa tayo dyan ng sticker and then plastic kapag i-deliver na po natin. At sa pinakang labor natin, nung niluto po natin, so sabihin na po natin na 50 pesos. Kaya ang total po ng ingredients ay 404 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 6 na nagawa po natin at ang kalalabasan po ng 67.33 po yung pinakang puhunan po natin kada isang tab. Dito, meron pa po tayong labes na 200 grams. So, hindi ko na siya isinama sa costing para halimbawa kung gagawin natin to, so meron na tayong pag-a-adjustan ng pinakang presyo po natin. So, kung mabenta pa natin yung 200 grams, dagdag na po yan sa pinakang tubo po natin. Dito, itong isang tab na ito na may laman na 400 grams, so pwede natin itong ibenta ng 100 pesos. At kapag minus po yung pinakang puhunan po natin, so posible po tayong tumubo ng 32.67 po kada isang tab. So, kapag iti-times 6 po natin yon, posible na po tayong tumubo ng 196 pesos po sa 1/4 ng cornstarch na ginawa po nating maha blanca. Dito, maging consistent lamang po tayo. So, sigurado na meron po tayong magiging customer dito po sa pagluluto po ng ating pong 2-in-1 maha blanca. Basta maging consistent, hindi po imposible na kumita po tayo sa mga kakanin or itinitinda po natin. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong nabigay na magandang negosyo idea po sa inyo ngayong Burr months. So, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!